Narinig nyo na po ba mga kapatid, yung mga superheroes sa showbiz at saka sa television? Halimbawa, Superman, Batman, $6 million man noong araw yun. Meron pang Aquaman. Ito, narinig nyo na ho ba ito? Fast Forward Man. Fast Forward Man. Sino kaya yun? Pilipino. Karamihan sa Pilipino. Fast Forward Men. Bakit? Nagmamadali. Gusto niya kaagad. Kaya tinaguri ang fast food. Hindi ko naman nilalahat pero karamihan gusto nagmamadali. Kaya nung nasilip ho ng mga negosyante, ibinigay ang kahinaan ng mga Filipino pagdating po sa pagkain. Nandyan ang tinatawag na instant coffee. Kaagad, hindi kagaya ng barako na maglalaga ka pa sa makakainom. Ito, ihulog mo lang yung powder na coffee sa mainit na tubig, makakahigop ka na ng mainit na kape. Instant coffee, instant mami, o instant noodles. Meron pang instant juice, powder. Ihulog mo rin lang sa tubig, tapos haluin mo, makakainom ka na. At meron pang tinatawag na instant asawa. Kaagad, hindi niya iniisip, nag-asawa na. Meron ngang isang misis tumatawid sa isang highway. Nung siya po ay patawid na, merong boses sa taas na narinig niya na ang sabi, "Stop!" So, tumingala siya, huminto. Tapos dumaan ang humaharurot na kotse. Dumaan, napakabilis ng kotse. So, nagtataka ngayon, sino kaya yung nagsabi ng stop? Nagmamalasakit. So, tumawid ngayon. Pagtawid sa paglalakad niya doon sa gilid ng kalsada, nakayuko, meron naman siyang narinig, "Stop!" Yung pala, may ginagawang building, nabutas ho yung net. Kaya, naglalaglagan ang mga buhangin, mga bato, mabutit umistop siya. Kaya ngayon, kinausap na niya, "Sino ka ba na nagmamalasakit sa akin? Bakit sinabi mo stop? At sinunod naman kita at nakikita ko talaga na totoo ang sinasabi mo. Sino ka ba?" "Ho, ho, ho, ho. Ako, si Jenny." "At your service." "Jenny at your service." Sabi ng misis, "Pambihira kang Jenny ka. Nasaan ka? Nung bago ako ikasal. Dapat sinabi mo, stop." Tuloy yung napangasawa ko, botangero, babaero, lasinggero, lahat ng ero nasa kanya. Ba't hindi mo ako in-stop? Kasi nagmamadali. Yan ho ang napapala ng laging nagmamadali. O maging sa internet, wifi, gusto natin mabilis. Di ho ba? O maging sa pagtitext, ayaw natin matraffic yung message ng text natin. Gusto natin kaagad na matanggap ng ating tinext. At maging mga kapatid ko sa ating trabaho, sa iyong secular job, pag ikaw ay nagtatrabaho, gusto mo matapos na kaagad ang trabaho mo para makauwi ka na. Mabilisan. At maging sa pakikinig ng sermon, pagdating ng linggo, gusto natin kaagad na matapos, mabilis. Bakit? May pupuntahan pa tayo. Ang tao ay mainipin na ho ngayon. Gusto mabilisan. Kaya alam niyo ho ba, ang resulta ng lahat ng ito
kung ito ay gagawin natin ng mabilisan, isang word. Ano? Stress. Mai-stress ka. Pagkat kung yung inaasahan mong makamtan at hindi mo nakamtan, gusto mo mabilis, pero na-delay, iisipin mo ngayon at saka iisip mo, kapatid ko, mai-stress ka. Kaya ngayon po mga kapatid, ang ating tatalakayin ay angkop na angkop sa ating kalalagayan na hanggang sa oras na ito, nasa enhanced community quarantine pa rin tayo. At mainipin, huwag kang mainipin. Kasi kapag ka mainipin ka at nag-iisip ka, mai-stress ka. Okay? So ang ating topic, fight stress and receive God's grace. Fight stress, labanan ang stress, at tanggapin ang God's grace, grasya ng Panginoon. Pagkat kung minsan ang grasya ng Panginoon ay nahahadlangan ng stress, sa halip na grasya ang dumating sa atin, yung grasya, nadadagdagan pa ng disgrasya. Pagkat nahaharangan ng stress. Huwag kang ma-stress. Kung ikaw ay na kay Kristo at ang buhay mo iminamaniho niya, kinukontrol niya, there's no place for stress in your life. Ipagkatiwala mo sa Kanya. Teksto. One verse lang. Psalm chapter 4, verse 1. Psalm chapter 4, verse 1. Answer me when I call to you, my righteous God. Give me relief from my distress. Have mercy on me and hear my prayers. Okay, pray tayo sandali, ha? Amang banal, nais po namin na i-deliver mo kami, iligtas mo kami sa stress na ito. Na ito po ay hindi po namin kayang harapin o labanan o kontrolin o pagtagumpayan, kailangan ka namin, Panginoon. Pagkat ito po, batid po namin ang resulta nitong stress na ito ay nakakapagbigay po ng masama sa aming physical na katawan. Kaya Lord, turuan mo po kami sa pamamagitan ng mensahe mo ngayon na kaya namin paglabanan ang stress na ito upang ma-enjoy namin ang God's grace. Salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen. And amen and amen. Okay. All right. Definition of terms. What is stress? Nung kinonsulta ko ang English, Tagalog-English Dictionary, dalawa ho ang kahulugan ng stress. Stress is sandali ha, para matiyak ko. Ang ibig sabihin po ng stress na sa Tagalog dalawa ay balisa. Balisa. At ang pangalawang Tagalog translation ng stress, nakakakonsumi. Balisa at nakakakonsumi. O, angkop na angkop yung Tagalog words na dalawa ng stress. Pag ikaw ay nag-iisip, balisa ka sa buhay, at pagkatapos nakukonsumi ka, pagkatagi ka na sa bahay, talagang mai-stress ka. O, ito pa. Ito, pagkatapos daw ng virus. Take note, ha? Pagkatapos daw ng virus, susunod na ang nakaka-stress na bayaran. Bayaran 2 buwan na electric bill, 2 buwan na water bill, 2 buwan na telephone bill,
Nandiyan pa po yung broadband, wifi, bill, o ano pa. O ang dami po mga kapatid, dahil inaipon. Yung pang credit card mo kung nagki-credit card ka, naipon. Ngayong oras na ito, iniisip mo na po ba yan? Kapatid, sa pangalan ni Jesus, huwag mong isipin. Merong kasabihan, let's just cross the bridge when we are there. Let's just cross the bridge when we are there. Antayin mo na dumating yon. Pagkat kung nag-iisip ka na ngayon, sa isang araw na hindi pa dumarating sa buhay mo, advance, agrabyado ka. Pag nag-iisip ka, parang mo sinabing mahina ang Diyos ko. Sasabihin ko sa inyo, ang Panginoong Hesus hindi kanya pababayaan. Anuman ang pangyayari, anuman ang sitwasyon ng buhay mo, karamay mo siya. Kita nyo sa social media, nag-post si Senator Pacquiao. Nag-privilege speech sa Senado. Ayaw ko kung nakita mo yon, napanood mo yon, ay ito ang nagustuhan ko sa kanya. Ang sabi niya, mga kapatid, mga kapwa ko senador, hintuan na po natin yung kapag proyekto para sa programa, para sa mahihirap, binablakan natin. Bakit binablakan natin? Programa yun para sa maangat naman yung kabuhayan ng mga mahihirap. Ipagmamalasakit ko, bakit? Galing ako roon. Iyon ang gusto ko, yun ang point na gusto ko sa kanya. Minamalasakit ko ang mga mahihirap pagkat galing ako roon. At hindi ba ang Panginoong Hesus ay bumaba? At lahat ng hirap na dinadanas mo ngayon, ang sabi niya, naranasan ko muna yan bago ikaw. Kaya yung mga bayarin na yan, kung iniisip mo ngayon, kapag hindi pa dumarating yung araw na yon, iniisip mo na ngayon, kung hindi na dumating sa buhay mo, pagkat kinuha ka ng Panginoon dahil sa kaisip, sinong kawawa? Ikaw din. Kaya kapatid, magtiwala ka sa Panginoon. Ito, merong 3 rito na points ng sermon ngayon. Na ito po, pag atin po itong tinupad, isinagawa, we can really fight stress. Kaya nating labanan ang pagkabalisa at ang nakakakonsume na enhanced community quarantine, lalo na po ang COVID-19 na yan. So 3 points, how to fight stress. Una, mga kapatid, we ask. Of course, hindi ito bago sa inyo. Humingi. We ask help from the Lord. So point number 1, we ask. Point number 2, we believe. Siyempre, hindi mo hihingiin kung wala kang paniniwala na kaya niyang ibigay yung hinihingi mo doon sa hinihingian mo, ang Panginoon. So, we ask, we believe, and then resulta, point number 3, we receive. 3 lang yan, ha? We ask, we believe, and we receive. Okay. All right. So, point number 1. Psalm chapter 4 verse 1, we ask. Ang background nito, ang author ng Psalm chapter 4 ay si King David. Si Haring David, dito ibinuhos niya ang kanyang stress o sakit ng damdamin pagkat ang kanyang anak na si Absalom nagrebelde sa kanya, nagkodita at inagaw ni Absalom ang trono bilang hari mula sa kanyang tatay. Ama niya yun. At ang masakit po kay Haring David, hindi ibang tao ang umagaw ng trono, kadugo niya. Anak niya si Absalom. Kaya ngayon ang sabi niya,
Nagdadalamhati si David ngayon. Talagang balisa, hindi siya makatulog, mga kapatid ko. Kaya sa Psalm chapter 4 verse 1, ito ang kanyang sinabi. Answer me when I call to you, my righteous God. Answer me when I call to you, my righteous God. Kaya lang kung minsan, tayo rin ang gumagawa ng ating sariling stress. Kasalanan din ng sisihin na rin natin ating sarili. Bakit? Dahil pag before a lockdown, bago lockdown, we regularly worship the Lord every Sunday. Pag nakikinig tayo ng mensahe ng Panginoon mula sa ating pastor, merong mga pagkakataon na may sinasabi siya, pero salungat sa ating damdamin, salungat sa ating iniisip, kapag ka ang sinasabi ng Lord sa pamamagitan ng sermon ng pastor ay nag-struggle sa buhay mo, nakikibaka ka, kinukontra mo, stress. Stress yun. Ang result nun, stress. Ano pa? Ito pa. Siyempre, malinaw naman, nagbabasa ka ng Biblia. Alam mo yung God's will. Pag nalaman mo yung God's will and you have the Holy Spirit who guides you in every moment of your life. Pero kapag ka nalaman mo yung God's will at kinukontra mo, pagka gusto mo yung sariling will mo, resulta, stress. Mai-stress ka. Ano pa? Marami yan mga kapatid ko na-struggle natin, ano? Ito pa, yung isa. Kapag ka meron kang invitation sa labas, pero linggo ng umaga, nagdadalawang isip, sabi ng Lord, sambahin mo ako. Sabi nung kausap mong tao ay kapag ka hindi ka available ng linggo, wala na akong araw na kausapin ka. Pagkat linggo na lang ang appointment na available ako. So mag-iisip ka ngayon kung sinong unang pagbibigyan mo, ang Panginoon o yung kausap mong tao. Alam mo, kapag ka iyon ang inuna mo at tinalikuran mo, yung lunas ng stress mo, madudoble, matitriple pa ang stress sa buhay mo. Kaya kapatid, huwag na ho tayong makipag-struggle. Struggle in Tagalog is nakikibaka. Nilalabanan natin Kung anong marinig natin kay Lord at hindi natin nagustuhan, lalabanan natin at pag nilabanan mo, stress ang bunga niyan, kapatid ko. Kaya, narito ang karanasan ni David na nung po siya ay na-dethrone bilang hari, tamang persona ang tinawagan niya. Pagkat siya po'y naniniwala na ang kanyang pag-asa ay ang Panginoon, ay ang Diyos, na siyang nagluklok sa kanya roon. At kung siya man po ay inalis mula sa trono, hindi yun ang dahilan para sabihin niyang hindi siya mahal ng Diyos. Tingnan niyo hari siya, iniluklok ng Diyos, pero naalis. O ibig bang sabihin, ang Diyos laban sa kanya? Hindi po. May mensahe ang Panginoon sa bawat pangyayari sa buhay mo. Lalo na po, itong quarantine na ito, nakakulong po tayong lahat, 50 plus days na. Mayroong mensahe ang Panginoon dito. Marami kang matututunan. Pairalin mo ang karunungan mo na ibinigay ng Panginoon and seek for the leading and the guidance of the Holy Spirit. At hindi ka magkakamali, magtatagumpay ka laban sa stress na yan. Okay. So, yan ang una, tumawag tayo sa Panginoon. Siya ho ang kasagutan ng ating stress. Pangalawa, point number 2, we believe
Because we called, we ask, now we believe what we ask. We will receive it. Okay? All right. Verse 5. Psalm chapter 4, verse 5. Ito ho ang sabi. Offer the sacrifice of the righteous and trust in the Lord. Ang kukunin ko doon na isang maliit na word, katiting na word, trust. Because I believe that trust is the fruit of faith. It is impossible for you to have faith without trust. May pananampalataya ka, wala kang tiwala. Bibigyan ko ng example. Walang tao na nabubuhay na walang pananampalataya. Okay, I'm sure nakaupo ka diyan sa bahay mo ngayon. Hindi ko alam kung nasa sala ka, o nasa kusina ka, o nasa kwarto mo, ikaw ay nakaupo. Pero nakaupo ka. Ngayon, nung bago ka umupo, tinignan mo nga ba yung upuan at kinausap mo siya? Oy, upuan, uupo ako, pero kaya mo ba akong dalhin? Kausapin mo. Uupo ako, pero ewan ko kung kaya mo akong dalhin. Hindi na eh. Umupo ka na lang eh. Na para bang walang nangyari, normal lang, hindi mo inisip, hindi ka nag-alinlangan na baka yung upuan ay hindi ka kayang dalhin, na ikaw ay babagsak niya. No! Yung pagtitiwalang iyon, ibinigay mo sa isang plastic na upuan na kaya kang dalhin. How much more with Jesus Christ? Kung yung upuan na plastic, ikampante ka, na hindi ka na nag-alinlangan na, umupo ka kaagad. Okay? Walang doubt. Lalo na ho ang Panginoon. Okay? Simple faith. Kailangan with trust. Nagpa-check up ka sa doktor. Okay. Ang doktor, kung merong check up, merong resita. O ito, brother, sister, bilhin mo ito sa Mercury Drug. Babasahin ng pasyente. Hindi niya alam ano ba ito. Ano ba itong isinulat ng doktor na ito? Parang kinahig ng paa ng manok. Hindi mo talaga mabasa eh. Mababasa mo ba yung resita ng doktor, sulat ng doktor? Except kung ikaw ay pharmacist. So, pupunta ka ngayon sa Mercury Drug. Pabili nga po, ano ho yun, itong gamot na itong gamot na hindi ko alam. Binibili mo, hindi mo alam, hindi mo mabasa. Pero inilagay mo, inilagak mo ang 100% na pagtitiwala mo na yung isinulat ng doktor na hindi mo mabasa, hindi mo alam kung ano yon, binibili mo. Bakit? Dahil may tiwala ka sa doktor. May tiwala ka sa tao na katulad mo na nagkakamali. Tao na may pagkukulang. Tao na hindi perfecto. Pero inilagak mo ang iyong pagtitiwala. How much more with the Lord Jesus Christ? Bakit yung Biblia ibinigay? Hindi naman po abstract. Ang pagkasulat ay hindi naman parang kinahig ng manok. Pero bakit hindi mo pagkatiwalaan? Samantalang yung sulat ng doktor na hindi mo babasa, ba't pinagkakatiwalaan mo? O, tignan mo na yan. Oo nga pala, maging sa everyday life that's happening, umiiral pala yung trust. Yes, walang tao na mabubuhay na walang trust. Ito pa, pagkatapos ng lockdown, yung iba niya magliliwaliw kung saan pupunta. Walang sasakyan, sasakay ng jeep. Pero bago sumakay, kakausapin niya yung driver. Driver, sasakay ho ako sa jeep niyo.
Pero aamuin ko muna yung bunganga nyo, baka nakainom kayo ng alak eh. Anong sasabihin ng driver? Iiwanan ka na kaagad. Wala hong matinong pasahero na kukumprantahin nyo yung driver na baka mag-aalinlangan siya, baka hindi siya kayang dalhin doon sa kanyang pupuntahan. Walang ganun. Kahit anong itsura ng driver, kahit driver na hindi mapagkakatiwalaan, itsurang hindi mapagkakatiwalaan, sasakay ka, inilalagak mo ang iyong buong buhay. Pag umupo ka sa jeep na yung driver, ikaw ay ipaparating sa iyong pupuntahan na lugar. Ganong pagtitiwala na ginagamit natin sa everyday lives natin, ang gawin natin kay Kristo. Na kung yung driver kaya kang iparating sa lugar na pupuntahan mo, ano pa ang Panginoong Hesus? Kaya kang iparating sa lugar na ipinangako niya, langit! Walang virus doon, walang COVID-19 doon. Lalo kang magtiwala sa Panginoon. At di ba sabi ng Biblia, with faith, nothing is impossible. With faith, nothing is impossible. Oh, ito, may nangyari. Meron pong isang lolo na ilang buwan na yung ubo niya. Hindi gumagaling. Yung kanyang apo ay biyabiyahe papuntang Cebu. Ito pong lolong ito, die hard ho ito, na tagahanga ng espada ni Lapu-Lapu. Sabi niya, apo, pupunta ka pala sa Cebu, pumunta ka sa Limasawa. Itong panyong ito, panyo ko, ipahid mo sa kinakalawang na sibat o espada ni Lapu-Lapu. Pag ipinahid mo at dinala mo sa akin yung kalawang ng kanyang espada, gagaling ako. Pumunta ng Cebu yung apo. Medyo salbahe itong apong ito. Hindi na, nakalimutan niya, hindi na dumaan sa Limasawa. Umuwi na. Naku, nung nasa vapor na pauwi, naisip niya ngayon, paano yung kay Lolo pala? Hindi ko naipunas yung panyo niya sa kalawang ng espada ni Lapu-Lapu. Tumingin sa vapor, yung nasa kanyang vapor, kinakalawang. Kinakalawang yung dingding. Ito na lang, sabi niya, alam niyo, ipinahid sa kalawang ng dingding ng vapor. At nung ipinahid yung panyo, di kinalawang. Dumikit yung kalawang. Pagdating niya, lo, ito na ho, ipinahid ko sa kalawang ng espada ni Lapu-Lapu. Ay, salamat po. Ang ginawa ni Lolo, dito, ganyan. Alam nyo, gumaling. Bakit gumaling? Sapagkat ang sabi doon, with faith, nothing is impossible. Iyon ang faith niya. Kaya lang ang kaibahan, pag nagpagaling si Kristo, iba yon. Si Kristo, pag nagpagaling, genuine. Hindi ka nababalikan ng anumang sakit. Pero iyon, dahil mahina yung pinaglagakan niya ng kanyang pananampalataya, babalik yung sakit. Ang importante doon, kung saan mo inilagak ang pananampalataya mo, yun ang pinagkakatiwalaan mo. At mangyayari yun. Kaya lang ilalagak mo rin lang ang pagtitiwala mo doon na lang sa talagang kaya kanyang iligtas, kaya kanyang tulungan, hindi ka itataboy. Remember, Jesus Christ is not a God of folded arms, but a God of open arms, open heart, open lives to receive you. Basta't magtiwala ka sa Kanya, kapatid ko. Okay? Alright, so simple lang ang nangyayari sa buhay natin sa araw-araw na ginagawa natin. Hindi natin naiisip na, oo nga pala, may pagtiwala rin ako doon sa driver ng jeep. may tiwala rin ako sa doktor na yun. How much more with Jesus? How much more with Jesus?
Okay? So, alright, ito pa, isa pang ilustrasyon bago tayo pumunta sa pangatlo. Sa Yosemite, Arizona, USA, ay merong course doon na tinatawag na Rock Mountain Climbing Course. Tuturuan ka kung paano umakyat sa bundok, mataas na bundok, nakakapit ka sa mga bato, aapakan mo yung mga bato, at may instructor. Mauuna yung instructor, tapos, pag nauna na, yung U-nail, ipapako niya at ipapasok niya yung lubid doon sa U na pako. At yung lubid na yon, yun ay hahawakan nung nasa baba na estudyante. Ang tawag doon sa lubid ay belay. Sa Filipino pronunciation, belay. Belay, B-E-L-A-Y. Pero yung pala, belay. Ang belay ay lubid na ibababa ng instructor na hahawakan mo bilang estudyante at unti-unti kang aakyat. At meron silang kontrata. Ang kontrata po ay nakasaad na sa anumang sitwasyon o kondisyon, anumang mangyari, ipagkatiwala mo ang buhay mo sa lubid at ganon din sa instructor. At alam nyo, merong mga hindi nila nakakayanan, namamatay, nahuhulog. Bakit? Yung pinagkakatiwalaan nila, instructor, tao yung belay na lubid lang yun Pwedeng mapatid. Kung magtitiwala rin lang ako, pupunta na lang ako doon sa 100% na garantisado na hindi ako bibiguin. Garantisado na ako'y may pakinabang na makukuha sa kanya. Na ako'y ililigtas niya, na ako'y pagpapalain niya, na kaya niyang ibigay lahat ng aking pangangailangan. At wala pong iba, hindi ko nababanggitin, Jesus Christ. Okay? Jesus Christ. So, we ask. And then, after we ask, we believe. We believe. Naniniwala ko, Panginoon, na kaya mo akong iligtas sa stress na ito. And then, of course, the last is we receive. Tingnan ko kung, sandali ha. We receive. Okay? We believe and then we receive. Pangatlo, we receive. Okay. Psalm 4:7 and Psalm 4:8. 4:7. Fill my heart with joy. Bah! Noon ang sabi niya, Lord, iligtas mo ako. Save me, O God, from this distress. From this stress. Pero dahil naniwala, tumawag siya. Tinanggap niya, mga kapatid, ang kanyang pinaniwalaan na hiningi. After na tinanggap niya, verse 7, uulitin ko, fill my heart with joy. Verse 8, in peace, I will lie down. Aba, mga kapatid, in peace, I will lie down. May peace na siya. Bakit? Dahil tumawag siya. And then, naniwala siya. Nagtiwala siya doon sa tinawagan niya na Panginoon. Kaya, tinanggap niya. Okay, alright, mga kapatid. Hindi ko masyadong pakakabahin ito, no? Ito na ho yung conclusion natin. Meron pong isang church na nag-celebrate ng kanilang family day sa isang resort. Sa isang resort. May malaking swimming pool at lahat ng mga miyembro ng church naligo. Sa kanilang kasarapang naliligo, merong isang binata roon na naglulupasay. Naglulupasay.
So napansin ng mga ibang membro, tinawag yung lifeguard, lifeguard, lifeguard. Yung isang kapatiran naglulupasay, malulunod, malulunod. Iligtas ninyo, iligtas ninyo. Pero alam niyo ho ba na yung lifeguard nakatingin lang, tinitingnan lang yung naglulupasay na binata. Ay yung mga membro nagagalit, lifeguard ho kayo. Di ba ang purpose ninyo kung bakit lifeguard kayo para iligtas yung nalulunod? Ba't hindi nyo sagipin? Pinagagalitan. Pero alam nyo ba na yung lifeguard nakarelax pa rin? Tinitignan. At alam nyo nung huminto na yung paglulupasay, kaagad na nag-dive yung lifeguard. Up! Sinagip niya, iniligtas niya. Ngayon, yung mga membro, ba't tinanong, nagtataka ho kami, lifeguard, bakit? Pinatagal nyo pa. Nung naglulupasay, ba't hindi nyo kaagad sinagip? Alam mong sagot ng lifeguard, kung sasagipin ko, nakasalukuyang naglulupasay, baka kaming dalawa ang malulunod. Pagkat sa paglulupasay niya, gusto niyang tangkain na iligtas ang kanyang sarili. Kaya makikita mo kung ano-ano, kung anong nakapitan niya, talagang hihilain niyang pababa. Kung naglulupasay, na kinakaya niyang iligtas ang sarili, baka kaming dalaw malulunod. Inantay ko muna na maging manghina na. Pagkat sa kanyang panghihina, para na rin niyang sinabing, hands up na ako, hindi ko na kaya. At doon, sinagip ko, pagkat talagang hindi na niya kaya. Kanina, naglulupasay, sinusubukan pa rin niyang kayanin. Kapatid, ganyan ho ang Panginoon. Kung nakikita ka niya na gumagawa ng sariling diskarte mo para labanan ng stress, bigo ka. Hindi ka iniligtas ng Lord. Pero pag nakita niya na walang-wala ka na, walang-wala ka na pong matatawagan, walang-wala ka ng lakas, depressed na depressed, doon ka sasagipin ng Lord. Pagkat nung gumagawa ka pa ng sariling diskarte, hindi ka niya ililigtas. Bakit? Pag nakagawa ka ng diskarte mo at ikaw ay nakaiwas sa stress na yon, hindi mo pa sasalamatan ng Lord. Gusto ng Lord yung sitwasyon na talagang walang-wala na corner ka na, bumagsak ka na, saka kanya sasagutin. Kapatid, lalabanan mo ang stress. I tell you, you are facing something which cannot be controlled and which cannot be changed. Hindi mo yun mababago at hindi mo rin makukontrol. Kapag ka nandyan na ang bills, electric bill, water bill, etc., etc., haharapin mo ngayon. Kasama mo yung tinawagan mo, Panginoong Hesus. Tumawag ka, maniwala ka, manampalataya ka, na kaya kanyang pagpalain para mabayaran mo. And receive the blessings. Amen. Dakilang Diyos, maraming salamat po. Tinuruan mo na naman po kami ng isang napakagandang dapat namin gawin para malabanan po namin ang stress. Lord, turuan mo po kami na ito pong 3 points na aming natutunan ngayon ay amin pong isasagawa. Salamat po, Panginoon, dahil karamay ka namin anuman ang mangyari. Thank you, Lord, for delivering us from this stress. In Jesus' name, amen.
Okay, God bless you. Thank you. Thank you.